2001 hanggang 2015, NSC, ISAFP daw siya nag-work, convicted siya for simula 1997 to diba? 2003 bilang patunay. Heto ang mga ebidensya. Agoy. So paano? Dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay BP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag Administration si BP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si BP Sara. No? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat nga binato sa kanya. Parang ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay BP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni BP Sara. Nako. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na, ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Oo, sumuporta ang aking BP Sara. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Hirap na silang, ano ba yun? Hirap na silang patunayan itong affidavit ni Ramil Madriaga. Saan kasi kinuwang script ito? Karma agad, bagman ni BP Sara. PSG nagsalita na. Oo, ang hirap nila talagang gumawa ng script kasi merong komplikasyon eh. 'Di ba? Gumagawa ng kwento, hindi naman kayang patunayan sa sambayan ng Pilipino. Ang dami nila mga pakulo. At saka kita nyo, lumalabas na yung mga inuutusan para asirain ang pangalan ni BP Sara at ipatungkol sa sinasabi nilang ninakaw na bilyon-bilyon daw di umano ni BP Sara. Talaga naman wala kayong katigil-tigil. Andyan si Au lumalabas. At itong si Claring, mismong sumasama sa mga bulager. Ano yan spokes yan, anter yan Pero kita nyo, makikita mo na kanilang mga tinutugis, tinutugis nila talaga at sinisira ang pangalan ni BP Sara. Grabe, no? Bakit naging ganito? Yung kalakaran. Mamaya, abangan nyo yan. May katanungan dyan eh. At ano pa ito? Alleged bagman binunyag. BP Sara campaign, suportado ng Pogo at kita nyo, yan yung binibintang. Suportado daw ng Pogo. Wala na sila may bintang. Ito na sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Sa kagustuhan nila na ilihis na dahil bahong-baho na ang kanilang amo at ang kanilang boss, yung flood control, pinag-iisipang tapusin ang investigasyon. Sino nagsasabi niyan? Mamaya abangan niyo si Pinky. Meron siyang pronouncement patungkol dyan. Ang black propaganda kay BP Sara, sino ba si Ramil Madriaga? Parang lumalabas na ito yung sisira kuno kay BP Sara. Ito raw kuno ang may kinalaman o ito raw kuno ang nagdadala at nagdi-deliver din. Parang ginawang saldico statement. Parang si Orly Gutesa at sino naman kaya ang kasunod nito na magsasalita? Alam nyo na, mga taga-mountain yan. Sila yung mga binabayaran ni Balulong ni malaking buhaya na hanggang ngayon hindi kayang palabasin ng kanyang pinsan. Hindi kayang paimbestigan harap-harapan sa media. Bakit? Baka pag nautal, isiwalat lahat, booking si pinsan. Alamin kung ano yung mga pag-uusap ngayon. Umano yung bagman. Kita nyo, sikat na sikat yung bagman, mga kasama. Kaya alamin natin dito kung ano at talaga, sino si Ramil Lagunoy Madriaga at ano ang papel nito. Mukhang magkakaroon ng problema
ang panibagong script ng mga kakamping Ayan na. kadyalista patungkol sa sworn affidavit ni Madriaga. Simula 2001 hanggang 2015, NSC ISAFP daw siya nag-work. Convicted siya for simula 1997 to diba? 2003 bilang patunay. Heto ang mga ebidensya. Agoy. So paano? Agoy! Ayun na si Bagman Kuno. April 30, 1997, naipasok sa Oblo sa kasong kid with rum sa regional trial court. Agoy. Ito ba yung gusto nyong ibigay na ebidensya na paniwalain ng taong bayan na ito yung Bagman ni Bibi Sara? Talaga ba? Hindi na kayo nahiya. Kukuha lang kayo ng bayarang witness kuno, nasa Oblo pa. Paano yan? Supalpal na naman kayo. Paano nyo na naman mapapatunayan yung bibibintang niya bilyon-bilyon kinurakot ni Bibi Sara? Ito kasi iuugnay nila ito sa impeachment. Yan na naman ang gagawin nilang kaso. Pustahan tayo. Kaso nga lang, wala na negative na dito eh. Tuloy. Mangyayari na nakapagtrabaho siya sa NSC noong 2001 hanggang 2015, convicted siya noong 1997. At heto pa ayon sa report ng ABS-CBN News, ay epileptic na may high blood daw itong si Ramil Madriaga. So paano siya magiging PSG at naging security daw ng dating Pangulong Duterte simula 2018 hanggang 2021? Hindi po pwedeng maging security at PSG ang sakitin. Ayon pa sa post ni Ms. Crisette Loreto Chu, PSG daw si Ramil Madriaga pero epileptic na may high blood? Sabi ni Madriaga, PSG or security daw siya dati ni dating Pangulong Duterte from 2018 to 2021. Tapos VPSG daw siya kay Sara. Pero noong 1993, nakulong na siya sa charges. Tapos umabot sa Supreme Court. 1997 siya na-acquit. Tapos nag-research ako sa kanya like, I would a guy I'm obsessed with. Nalaman-laman kong masakitin pala si Baby Boy Ramil. I found out in 2023 when he was caught by the police. Nag-collapse 2 times si Madriaga kasi may sakit pala. Epileptic pala siya with high blood. Kaya na-hospital siya. So kung epileptic si Kuya mo Ramil, how can he acquire a medical clearance to qualify as PSG? Hindi yun. Hindi yan makakapasok ng military kung epileptic yan. Paano papasayan? Sa training pa lang malalaman na kung may sakit ka eh. Kasi pag napagod ang isang may sakit na epilepsy, magkukulaps yan. Mangingisay-ngisay yan. Pero hindi naman porkit ng isay magiging na. So yun yung sakit ng mga epileptic. Ngayon, papasaba sa military? Oo. Saan ba galing ang PSG? Diba nagmumula yan sa mga military? Bago yan makapasok sa pagka-PSG. Wala na. Tas-tas na. Di sinungaling na naman yung ginagawa nilang kwento na ito raw ay isang bagman. Nipahiya na naman kayo. Sana naman kayo kukuha ng mga ibabato nyo kay Bibi Sara. Ano na naman? Para lang mailusot nyo yung impeachment nyo kuno. Wala na. Mapapahiya lang kayo ng gusto. Parang idinidiin nyo lang sarili nyo sa katangahaan, sa kagaguhan, sa kagaguhan. Yun na lang naglalaro ang mga tingin sa iyo ng taong bayan. Kayo mga dumudurobo at gusto nyo pabagsakin kaya si Bibi Sara. Ano na? Wala na kayo may kukwento sa taong bayan na matino. Puro kalokohan. Kagaya ngayon mainit sila kay Bibi Sara pero lalo na to si Trilling. Mainit sila kay Bibi Sara. Pero hindi niya maibatikos itong yung bilyon-bilyong mali-maleta. Bakit? Ano kaya ang nasa likod nito? Kita nyo? Ganun ba? Dun pa nga lang parang may question na yung mga taong bayan eh. Diba? Ang ingay-ingay mo kay Bibi Sara. Oo.
Meron kang sinasabi na bilyon-bilyon na kinulumbat. Tapos hindi ka lumalabas mag-ingay para dito kay Balulong at saka dito kay Bungitngit. Ano ka ngayon? Ngayon, tatahol ka. Bakit? Magkano? Arr, arr, arr. Lumalabas na naman si Trelling. Alex Wagman, ibinyag, ibisa. Ito. Pasok natin to. Sikat na sikat si Ramil Madriaga. At bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng BICE. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig, sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna, sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Bakit? No. Dapat ma-meet niya yun para masama rin sa investigasyon. Kayo naman, gagawa lang ng script si Madriaga Oo, kala na. Nagkwento na nga, gusto pang maniwala ang taong bayan. Oo, sige, kwento nyo lang. Pero ang taong bayan, hindi maniniwala na sa script na yan. Ilang script na ba ang nagawa nila na tumalbog sa Supreme Court? Na hindi pinaniwalaan ng Supreme Court. Diba? Ilang script na ba? Gumawa sila ng script no sa impeachment. Una, impeachment yung complaint 1, 2, 3, 4. Talbog. Hindi kinatigan. Ngayon, eto na naman. Sabi, nakipag-meet daw, nagdala na ng pera 2021. Nakakulong nga. Nasa oblo nga. Ngayon, pag nakakuha ng record ngayon ito si VP Sara na itong tao to ay nasa loob, wala na naman. Tas-tas na naman ang mga kwento nyo. Hindi na naman uubra. Sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Duffel bag. Papakitaan ko kayo ng duffel bag. Isang malaking duffel bag at isang maliit na duffel bag. Nagkakahalaga isang duffel bag, 33 million pesos. Sinungaling. Papakitaan kita ng malaki at maliit na duffel bag. Pakita ko sa inyo yung maliit na duffel bag. Ito yung maliit na duffel bag. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo yung maliit na duffel bag, Ito yung malaking duffel bag. Kita nyo? Okay. So, nakita nyo. Tingnan nyo kung gaano sila kasinungaling. Nagkakahalaga daw bawat isa ng 33 million pesos. Sa tingin nyo dito sa malaking duffel bag, kasya ang 33 million pesos? 33 million pesos, sa malaking duffel bag. Kita nyo. Gagawa lang kayo ng script. Hindi nyo pa kayang patunayan. Lahat ng script na ginagawa nila, walang sustansya. Diba? Unbelievable. Hindi magkakasya ang 33 million pesos doon sa malaking duffel bag. Maniniwala pa ako dyan sa isang malaking suitcase. Doon ako maniniwala. Pero dyan sa malaking duffel bag na yan, sorry, kwento yung sa unggoy. Baka magkakwentuhan kayo, maniwala po sa inyo. Pero, lulukuhin nyo ang sambayan ng Pilipino sa statement ni Madriaga na kasya ang 33 million. Wow! Impossible! Bukod pa iyan, saan niya 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City
na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para di nga sabi nga kanina 2017 pa nga lang nasa oblo na. Tapos sasabihin 2018, anong kwento ito? Sino ang scriptwriter at sino ang nag-produce ng kwento na pelikulang ito? Ang galing, Diyos mio Marimar. Saan ka nakakita? Parang pwede nilang palabasin yung nasa oblo at ganun ba yun? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Katunayan niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpo ang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa alam niyo lahat ng kwento nila. Parang hindi na paniniwalaan at hindi na tatangkilikin sa takilya. Bakit? Parang hindi tumutugma doon sa mga sinasabi. Kapalagay nyo, kayo ho ang magpasya. Bigyan natin ng title ito. Ano ang bibigyan natin title kung magiging pelikula itong mga statement ni Ramil Madriaga? Sa akin, ang title ko dito, sinungaling, mas pinakasinungaling. Kayo, sa inyong palagay, yan sa comment section, nag-type nyo lang po. At sa Blue Ribbon Committee, pinag-iisipang tapusin ang investigasyon sa flood control. Kita nyo na, lumabas din ang tunay. Kaya tama yung sinabi ng isang political analyst na talagang itatago nila. Kung hindi man nila itago, talagang tatapusin na nila. Walang makukulong. Ang makukulong lang dito, kuwarian. No, isang malaking pelikula ito na-produce ni Bongit Bakit? Siya nagpa-imbestiga, di ba? Nagtapang-tapangan siya na. Imbestigahan nyo, dapat may makulong bago mag-December. Meron nga nakulong. Yung nakatakip ang muka. Ilan yun? Parang mga 10 ata. Hindi pinakita yung pagmumuka. Malay ba natin na mga taga-oblo na yon at tinakpan ng muka, kunwari pinarada na ipinasok sa loob. So dito, hanggang ngayon magpapasko na, sabi, maraming makukulong daw. Awawang Pilipinas, niloko-loko lang, pinaglaruan, ginawa ng istorya. Kaya ito, flood control, ano na, safe na si Pinsan, safe na si Bongit, safe na silang lahat, pasok. Kasi yung iba naka-file na sa korte, so bound na kami ng subjudice. We cannot anymore, elicit much information. So isang consideration yun, nakikita Malaki na ang naibahagi ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno laban sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang paniniwala ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos ito ng mahigit kumulang 4 na buwang mga pagdinig ng komite kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto. Kaya plano ng tapusin ng komite ang kanilang investigasyon sa issue. Inatasan na rin ni Lacson ng Blue Ribbon Committee na balangkasin ang partial report ng kanilang investigasyon. Pag na-kompleto na yung partial committee report and kung mag-wrap up na, the committee report na talaga. And then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In the end of legislation, isa naman investigation. Pag investigation, pwede mag-file ng or mag-recommend ng filing charges, which we already did. Actually, initially, yung ibang information na nakuha namin, ipasa na namin sa ICI, ipasa namin sa DOJ. Para naman sa mga napatawan ng contempt order ng Blue Ribbon, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na nananatili ang mga ito sa detention facility ng Senado.
Kabilang sa mga nakadetine sa Senado ay ang mga dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. Habang ang dating Subic Port Executive na si Juan Jose San Andres ay nakontempt din kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Paliwanag ni Soto, kung mayroong mag-issue ng warrant laban sa kanila, ay isusurrender sila ng Senado. Wala, dito pa sila hanggang hindi tapos yung ribbon na hearing. Hanggang bagong taon, sir? Hanggang New Year, sir? Hanggang June of 2020. Sir, sabi ni... Kasi yun ang sinasabi ng Supreme Court na contempt namin ay hanggang matapos lang yung committee report o yung Congress na yun. Sure ka na. Ayan na. Nasa Senate, nakakontempt. Pero hinihintay pa nila kuno yung ikakaso. Pag nakalimutan na yan, hindi natin alam kung ano yung laro na. Diba? Wala na investigasyon eh. Sabi diba, ang kulit nyo, ayaw nyo maniwala eh. Uutay-utayin nila yan. Wala talaga makukulong dyan. Ito alamin natin yung black propaganda ni Ramil. Ang black propaganda kay BP Sara. Sino ba si Ramil Madriaga? Sino nga ba talaga siya? Ano ang kaugnayan niya dito sa issue na ito? Talaga bang totoo siya? O talaga bang kasama siya sa mga script character para pabagsakin ang magandang imahe ni BP Sara? Pasok. Yan. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At Christmas na, kaya may mga Christmas decorations na. Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara, na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords, no, nung huling eleksyon. Unang-una po dapat po bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si VP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si VP Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya. Para ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni VP Sara. Nako. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi na isang tinatawag na ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Sumuporta kay VP Sara. Pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni VP Sara. Dahil si VP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap. Siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 billion people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si VP Sara, lalo na noong panahon ng eleksyon, no? Kaya talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong ito ba o taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutor. Booking, ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping. Agay. Now, siyempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero,
dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Yan. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages. No? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nalinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo nung eleksyon nung 2022. No? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang ano tawag dito, farm, no? Diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform. No? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. No. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo ako nabubuisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo, naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumadubad na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buhay ko, buong buhay ko, private prosecutor. Except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako. Puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhod sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso dun sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman, hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano dinan-grab namin ay sinasabi na pineki ang pirma. Samantalang established naman po na humarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala
wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng Darabia ang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay, naku, nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber. Kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima, nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. Kasi officially, nagpanggap siya na biktima. Pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. Grabe, so, laro, no? Ginagawa itong Madriaga nito? Obviously. Iba pala talaga ang laro nito ni Madriaga. Baka parang si Kaning Bahaw ito, ah. Na pera-pera ang laban, ano? Lumalabas pag malaki ang... mga professional to. Pag hindi na tinatangkilik ng taong bayan sa politika, lalong-lalo si Kaning Bahaw, o si Trililing, kung tawagin nila, ayan ang laro. May aatakihin ko, no? At ano yung behind the scene? Parang ayan, na paliwanag dito. Tsaka peking witness pala ito, no? Peki ka, Madriaga. Peki, anak ng bugi. Gagawa ka ng peking statement, huling-huli ka, nasa oblo ka. Tapos sasabihin mo, PSG ka. Saan mo, sino papaniwalain mo? Kwento mo sa unggo yan, baka magkaintindihan kayo. Pero kung ikukwento mo sa mga subscriber, sa mga followers, sa mga solid Duterte supporter, wala. Oo. Kayo lang mga pinklawan, dilawan at mga pulangaw. Kayo lang magkakaintindihan dyan. Hanggang sa muli, kung umabot ka sa video natin ito, saan ka man, type nyo sa comment section para malaman natin kung saan umabot yung video natin. At kung hindi nyo ho nakikita at walang notification na lumalabas sa inyo, kalkalin nyo ho lang yung YouTube channel, hanapin nyo si Kuya Goods. Hanggang sa muli, bye-bye!